Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-usapan ay tungkol sa hashtag MySaveUp by BPI. In this video ay i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang hashtag MySaveUp, ano-ano yung mga features ng account na ito, and paano ba mag-open ng ganitong klaseng account. And lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa account na ito. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. Bagong taon na naman and alam ko karamitan sa inyo ay naghahanap talaga ng savings account na kung saan ay pwede nating mailagay ang ating mga ipon. And as a New Year's resolution ninyo ay gusto nyong mag-start ang inyong mga bagong taon na meron kayong mga savings account na kung saan ay dito nyo nga mailalagay yung mga napag-ipunan ninyo and dito nyo ilalagay yung mga certain goals ninyo for the year. Siyempre, tutulungan ko kayo na makapaghanap ng savings account na pasok doon sa goal ninyo. And for this topic, ang ating munang pag-usapan ay tungkol sa hashtag MySaveUp by BPI. Alam ko naman nakalimitan din sa inyo ay alam na yung tungkol sa account na ito. And 2 years ago kasi nang ma-open or ma-i-offer ito sa ating mga clients. Pero ano nga ba muna ang hashtag MySaveUp by BPI? So, it is a digital BPI savings account na ma-open lamang sa ating mga GCash app. And yes, you heard it right, sa GCash po ito na-open. So, ito ay savings account na kung saan ay partnership po ito ni BPI and GCash. At kung makikita po ninyo doon sa ating mga GCash app and ma-open yung GSave, ay may makikita po kayong iba't ibang klaseng account na pwede nating ma-open. So, you have the option kung ano yung mga savings account na gusto nyo pong i-open. Kikita si BPI, si Maybank, at iba't ibang klase pa pong savings account. So, for this topic, ay magpo-focus po tayo sa hashtag MySaveUp by BPI. Ano nga ba yung features ng account na ito? Account na ito ay pwede po tayong makapaglagay ng maximum limit na 30,000 sa ating mga account. And pag sinabi nating maximum limit, ay hanggang 30,000 lang po ang pwede nating mailagay dito sa ating savings account na ito. Hindi siya pwedeng sumobra. Kasi if in case na mag-transfer po tayo sa account natin and may laman na po siyang 30,000, hindi na po magpuproceed ang ating fund transfer dahil nasa maximum limit na po tayo ng ating savings account. How much naman po yung required na maintaining balance para sa ating account na ito? Wala pong required na maintaining balance for this account. So, kahit mag-zero pa ang ating mga account, ay hindi po siya mag-close. Pero kailangan po natin ng initial deposit na at least 1 peso para po ma-open ang ating mga account. Ang nare-required ni hashtag MySaveUp account na kung saan once na mag-open po tayo, ay kailangan po natin mag-initial deposit na 1 peso. If in case po kasi na hindi tayo makapag-deposit or makapag-fund doon sa account natin and wala po tayo naging transaction sa loob ng 1 month or 30 days, ay automatic pong mag-close ang ating hashtag MySaveUp account. Pwede po bang mag-earn ng interest ang account na ito? Yes, pwede po mag-earn ng interest ang ating hashtag MySaveUp account as long as ma-maintain natin yung 5,000 sa ating mga account. So, if in case na meron po tayong 5,000 sa ating account, ay mag-earn po siya ng interest which is 0.0925%. Ika-clarify ko lang po. Wala pong maintaining balance si hashtag MySaveUp account. Pero, pwede po siyang mag-earn ng interest. So, option po ninyo if gusto nyong mag-earn ng interest ang ating mga hashtag MySaveUp account. Pero, para mag-earn po siya ng interest, ay kailangan nyo pong malagyan or ma-hit yung 5,000 na laman ng account para po siya mag-earn ng interest. And ang ating interest rate is 0.0925%. Meron po bang debit card para sa account na ito? Yes. Pwede po tayong mag-request ng debit card para sa ating hashtag MySaveUp account. Ito naman ay optional lamang.
So, if in case na gusto mo magkaroon ng debit card, ay kailangan mo lang pumunta sa any BPI branch para makapag-request ng ating debit card. Pero kung tayo ay magre-request ng debit card for this account, ay meron lamang tayong charge na 200 pesos para mag-grant ang ating mga request. Pero if you have a BPI online banking, ay pwedeng-pwede kang mag-request ng iyong debit card doon sa ating BPI online app. Na kung saan initially, isa-select mo kung saang branch po gusto nyong pick upin yung debit card po ninyo. And take note guys na hindi siya automatic na marireceive ninyo doon sa inyong mga billing address na nakalagay doon sa GCash app nyo. Kay BPI branch pa rin po kayo magpo-proceed para makuha po ninyo yung inyong mga debit card. And para tayo ay makapag-request ng ating mga debit card, ay kailangan may laman po ang ating account na 200 pesos dahil doon po ide-deduct ang ating request for debit card. Pero if makakapunta po kayo kay BPI branch, ay pwede rin naman po kayong mag-request ng debit card doon. And kailangan nyo lang po magdala ng valid ID and yung 200 pesos for the request ng inyong mga debit card. And ang ating primary purpose and features para sa account na ito ay ang free fund transfer. Before kasi ay may mga nagtatanong kung ano nga ba yung savings account na kung saan ay makakapag-transfer tayo ng free papunta kay GCash. So ito na po yung kasagutan doon sa inyong tanong na meron nga bang savings account na may ganong features. And yes, si #MySaveUp account yung isa sa mga savings account na kung saan ay nag-o-offer ng ganitong free fund transfer. So, if magta-transfer ka, GCash to BPI and BPI to GCash, ay eto na po yung savings account na yon. Sa kalaman ng lahat, once na tayo ay nag-transfer ng fund magmula kay BPI papuntang GCash using e-wallet, ay may charge po siyang 10 pesos. And of course, kailangan merong 500 pesos na minimum amount for the fund transfer. While naman kapag gumamit tayo ng InstaPay, kapag magpa-fund transfer tayo magmula kay BPI to GCash, ay 25 pesos naman po yung charge. So, mas maganda na meron ka rin talaga na may #MySaveUp para at least nakaka-menos ka doon sa fund transfer fee na nade-deduct po sa account po ninyo. And para po sa mga tao na talagang mag-GCash or always na ginagamit yung mga GCash app, ay isa ito sa magandang savings account na kung saan kahit na parang pang-backup nyo lang po, para lang in case na magpa-fund transfer po kayo papunta kay GCash, ay wala pong fee na made-deduct sa inyong mga account. Pero paano po tayo mag-fund transfer sa ating mga #MySaveUp account? If meron po kayong BPI na online banking, ay makikita po automatic sa ating mga app yung ating #MySaveUp account. And kailangan nyo lang pong i-navigate yung Manage My Account po ninyo para mag-prompt sa ating mga BPI app yung #MySaveUp account. So, doon kasi sa GCash app din, ay pwede rin po tayong mag-fund doon sa ating mga #MySaveUp account. Kaya magpa-fund po tayo doon sa ating #MySaveUp account. And kailangan nyo lang po ay magmula doon sa GCash app po ninyo, magka-cash in lang kayo papunta doon sa account na yon. Once na ma-fund po ninyo, pag inopen po ninyo yung ating BPI account, ay magre-reflect na po yung amount doon sa #MySaveUp account. And then, if gusto nyo pong i-transfer yung pera po ninyo sa other savings account po ninyo kay BPI, ay pwede nyo na po siyang gamitin through transfer to own account. Na-navigate po ninyo yung #MySaveUp account po ninyo using ng dalawang app natin, which is the GCash app and the BPI app. Paano tayo makakapag-open ng account kay #MySaveUp account? And katulad nga na sinabi ko ay sa GCash app lamang ay makakapag-open na tayo ng ating #MySaveUp account. Hindi natin kailangan na pumunta pa sa ating mga bangko.
Kapag may verification na and confirmation na doon sa inyong screen, ay pwede na po kayong mag-deposit ng at least 1 peso doon sa ating mga account para doon sa nire-require na initial deposit ni #MySaveUp. And if in case, nakatulad nga na sinabi ko kanina na gusto nyo pong mag-request ng debit card para doon sa #MySaveUp natin, that's the time lang po na pupunta po tayo ng BPI branch para makuha ang ating mga debit card. Pero once na pumunta tayo sa BPI branch para maklaim ang ating mga debit card, may mga necessary actions lamang and mga signed forms tayo na kailangang fill outan or i-sign para ma-release po sa inyo ang ating mga debit card. So mga konting informations and signing lang naman po yon, minimal lang. Then after that ay makukuha nyo na yung ating mga debit card and pwede nyo na siyang i-activate sa any BPI ATM machines. May mga charges po ba dito sa account na ito? Yes, may mga fees and charges pa rin naman para dito sa account na ito. Pero ito ay mangilan-ngilan lamang. Katulad ng if in case na magde-deposit po tayo over the counter doon sa #MySaveUp natin, ay meron po tayong 50 pesos na charge for the over-the-counter deposit. Since etong account na ito ay similarly sa ating #SaveUp na kung saan ay digital account po siya and dinesign siya for online transactions, ay meron po talagang 50 pesos na charge. Pero if in case na gusto nyo mag-fund ng inyong mga #MySaveUp account, ay pwedeng-pwede po tayong mag-deposit sa any CAM deposit machine ni BPI. Yung mga CAM deposit machine ay usually na makikita po ninyo sa labas ng ating mga BPI branches. So, not all BPI branches ay merong mga CAM deposit machine. Pero, pwede rin po ba tayong mag-over-the-counter withdrawal for this account? Yes, pwede naman po tayong mag-over-the-counter na withdrawal para sa account na ito. And if in case na mag-withdraw po tayo within the limit po ng ating mga debit card, ay meron po tayong charge na 100 pesos. Kasi yung ating debit card ay may withdrawal limit po siya na 20,000 sa ating mga BPI machine. So, pwede po tayong mag-withdraw. Once na mag-over-the-counter ka, dahil nawala yung debit card po ninyo or hindi nyo siya ma-access online, ay yun lamang po, may charge siyang 100 pesos. If in case na na-exhaust nyo na yung withdrawal limit nyo sa ating machine and kailangan nyo pang ma-withdraw yung other amount doon sa ating #MySaveUp, ay free naman po yung over-the-counter withdrawal. Pero if in case naman na nananavigate nyo naman po siya online and wala naman problema doon sa ating mga online access, ay pwede nyo naman po siyang i-fund transfer doon sa available na savings account na kung saan ay may debit card po para hiwas hassle na rin po na ma-charge pa tayo ng over-the-counter withdrawal fees for this account. And don't forget din po na magdala tayo ng any government issued ID para doon sa ating mga verifications. Ano naman po yung pagkakaiba ng #SaveUp account kay #MySaveUp account? So, si #MySaveUp account kasi, pwedeng i-open ng existing man or new client ni BPI. And si #SaveUp kasi naman ay open lang siya for the clients na bago lang sa bangko. So, kailangan wala ka munang records para maka-open ka ng #SaveUp account. Yung iba kasi medyo naku-confuse kung ano nga ba yung pagkakaiba ng #SaveUp and #MySaveUp. So, isipin lang natin si #SaveUp account ay ito yung partner savings account ni BPI kay GCash. And then si #SaveUp account naman ay ito yung account na kung saan dinesign para sa mga new BPI clients. So, meron na po akong existing video to discuss the #SaveUp account and the difference nito doon sa ating mga regular savings account na na-open sa ating mga BPI branches. So, kung hindi nyo pa po napapanood ang video nito, ay ilalagay ko yung link sa description box below. So, I hope na na-address ko lahat ng concerns ninyo and yung mga features and na-clarify ko yung mga dapat yung malaman
para dito sa hashtag MySaveUp account. So, if you have any questions, I feel free to comment down below lamang and itatry nating sagutin yan. So, again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!